Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Tayo po ay napapanood sa Facebook at sa YouTube. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Sa ating episode ngayong araw na ito, ang pag-ibig ay hindi dapat binibilang at ginagawang koleksyon. At dapat din ay marunong tayong huminto kapag alam natin na sobra na ang ginagawa nating pananakit sa damdamin ng iba. Hindi man tayo ang maapektuhan sa kasalanang ginawa natin sa nakaraan. Ang mga taong magiging parte ng buhay natin sa hinaharap ang pwedeng madamay. Dahil maaaring sila ang sumalo sa mga kaparusahan sa kasalanang ginawa natin sa nakaraan. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig dito sa inyong programa. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Aris. 27 years old at nagtatrabaho sa isang fast food chain bilang isang service crew. Simple lang ang aking pamumuhay at masaya na ako sa ganon. Sabi rin ng mga kaibigan at katrabaho ko ay masipag din daw ako, kaya maswerte raw talaga ang magiging girlfriend ko. Medyo kakaiba nga pala ang pamilya ko, Papa Dudut. Paanong kakaiba? Malalaman nyo sa ibang parte ng sulat kong ito. Kami na lang ni Tatay at Kuya Ricky ang magkakasama sa bahay dahil yung nanay ko iniwan na kaming tatlo. Ang dahilan, babaero masyado si Tatay. Tapos si Kuya mukhang nagmana pa talaga sa kanya. Bukod sa naging may inuuwing iba-ibang babae sa bahay, may dalawa na ring panganay. Responsable naman si Kuya sa pagiging ama sa mga anak niya pero hindi pa rin niya maialis ang kanyang pagiging babaero. Ako? Loyal ako, Papa Dudut. Loyal ako doon sa babaeng nagugustuhan ko. Kahit na hindi ko pa siya girlfriend noon. Gusto ko kasi kapag nagkaroon ako ng karelasyon, sa una pa lang seryoso na ito para alam ng babae na maganda ang intensyon ko sa kanya na mauuwi din kami sa kasalan. Kaya kahit na anong pangaasar sa akin nila Kuya at Tatay ay hindi ako magiging babaero na katulad nila. Eto naman love alam mo namang ikaw lang ang pinakamagandang babae para sa akin. Narinig kong boses ni Tatay nang makapasok ako sa loob ng bahay. Sigurado na kaagad ako na may babae na naman siyang kausap sa cellphone na binobola niya. Ikaw lang, ano ka ba? Maghahanap pa ba ako ng iba nasa iyo na ang lahat ng gusto ko? Huwag kang mag-alala. Sa ganda mong yan sino ba namang hindi magbibighani sa'yo? Bakit pa ako titingin sa iba kung sa'yo pa lang ayos na ayos na? Ang sabi pa niya. Ano ba naman tong si Tatay? Narinig ko na rin niyang sinasabi niya noon kay Nanay. Bulong ko. O sige na Miss Universe ng buhay ko. Susunduin na lang kita mamayang 6:00 ha. Hindi na ako makapaghintay. Miss na kita. Sige, bye. Sa wakas ay paalam ni Tatay sa kausap niya. Nagulat pa siya nang malingunan niya ako sa may likuran niya. O bunso, nakauwi ka na pala. Ang pagbati niya. Opo Tay, mano po ang wika ko. Kawaan ka ng Diyos. Tugon naman niya. Si Kuya, may inuwi namang babae dito kanina. Nakasalubong ko pala sila sa labas ng bahay. Tapos kayo mukhang may bago na naman kayong paiiyaking babae. Ang biro ko sa kanya. Ganun talaga anak. Wala macho guwapito lang ang lahi natin. Kaya nga hindi ba sabi ko naman sa iyo mag-girlfriend ka na? Ilang taong ka na rin namang hindi nakakapag-girlfriend dyan Sagot naman ni Tatay. Eto naman si Tatay.
Alam niyo naman pong isang babae lang ang gusto ko. Ang sabi ko. Pormahan mo na kasi yan. Huwag ka nang babagal-bagal anak. Hindi ka makarami eh. Natatawang sulsul pa ni tatay. Tay, loyal ako dun sa babaeng gusto ko. Siya lang po yung gusto ko kaya sinisigurado kong maayos din ako kapag haharap na ako sa kanya. Ang sabi ko naman. Ikaw talagang bata ka, masyado kang seryoso sa buhay. Enjoy mo naman ang kabataan mo. Sige ka, ikaw din. Habang bata at malakas ka pa, gawin mo na mga bagay na hindi mo magagawa kapag nag-asawa ka na. YOLO, wika ni tatay. Anong YOLO? Nagtatakang tanong ko. YOLO, you only live once. Kaya enjoyin mo ang lahat. Sagot naman ni tatay na sinundan pa ng pagkindat sa akin. Si tatay talaga. Kung ano-ano pang mga nalalaman. Naku, bahala na nga po kayo dyan. Magpapahinga na po ako sa kwarto ko. Napapailing na sabi ko na lamang. Ganon na nga ang karaniwang eksena sa bahay namin, Papa Dudut. Si kuya may bagong babae na namang iuuwi tapos si tatay minsan ay inuuwi din pero kadalasan kausap niya lang talaga sa telepono. Hindi daw kasi siya masyadong mag-gadgets at ma-social media kasi may edad na siya. Kaya sa tawag niya binobola ang mga babae niya ng mga mabubulaklak na mga salita. Nasanay na rin ako sa ganong klase ng setup nila pero hindi ko pa rin gagawin yung ganong style sa babae. Ang totoo niyan, Papa Dudut, meron talaga akong nagugustuhan noon. Si Myrna. Nakalapit lang din namin ang bahay. Mga bata pa lamang kami ay nakikita ko na si Myrna at naging kaibigan ko rin siya. Pero ewan ko ba kung bakit hindi ko pa siya magawang pormahan. Nahihiya rin siguro ako talaga sa kanya kasi bukod sa maganda na siya, matalino at maabilidad pa siya sa buhay. Loyal ako sa nararamdaman ko para kay Myrna pero natatakot akong i-level up yung pagiging magkaibigan namin. Siguro dahil na rin sa mga history ng pagiging babaero ng pamilya ko. Medyo nahihiya pa akong ligawan siya pero alam ko naman sa sarili ko na siya lang talaga ang gusto ko. Siya ang pinapangarap kong babae. Hay, salamat naman at napagbigyan ko na rin yung paghahanap ko ng burger nitong mga nakaraang araw. Natutuwang sabi ni Myrna. Nasa isang fast food kami noon at nagme-merienda. Nakikrave ka pala ng burger? Buti at dito kita sa fast food na isipan na yayain kumain. Ang sabi ko pa sa kanya. Sinabi mo pa. Namiss ko lang din siguro. Matagal-tagal na rin kasi akong huling kain ito eh. Ang kuwento niya pa. Oo, enjoyin mo lang yan. Hindi ka naman siguro nagda-diet no? Tanong ko. Ay hindi. Hindi uso sa akin yun. Ang saya-saya kayang kumain, nakangiting sagot niya. Totoo yan. Pero alam mo, akala ko katulad ka ng ibang babae na masyado nagfo-focus sa diet. Ang wika ko naman. Nako, parang pangmayaman lang yung diet no? Parang hindi yata bagay sa akin yon. Natatawang sagot niya bago kumagat ng malaki sa burger na hawak niya. Ang cute niya talagang pagmasdan noon, Papa Dudut, at hindi nakaka-turn off. Grabe ka naman sa hindi bagay sa'yo. Pero kahit naman anong gawin mo maganda ka pa rin. Sabi ko na lang na walang halong pambobola. Sa lahat yata ng oras na pinagmamasdan ko siya, maganda siya sa paningin ko, Papa Dudut. Naku, ang bolero mo na, Aris. Natatawang sabi niya nang malunok ang ginungoy ang tinapay. Myrna? Medyo kinakabahan na sabi ko.
Saad niya habang ngumunguya ulit. Siguro naman alam mo na at nararamdaman mo na may gusto ako sa iyo, hindi ba? Diretso ang tanong ko. Ayokong i-assume pero oo. Napapansin ko naman kasi na nakakailang yaya ka na rin sa akin na lumabas-labas tayo. Kaya naghihintay lang ako kung may sasabihin ka o ano. Nauutal na sagot naman niya. Oo. Kaya kita laging niyayaya rin kasi gusto kita, Myrna. Gusto kita at gusto pa kitang makilala. Masaya ako kapag kasama kita at kapag nakakausap kita. Natutuwa akong pakinggan kung ano ang mga gusto mong ikwento at sabihin. Kaya nga may tanong ako sa iyo, Myrna Ang sabi ko. Ramdam ko noon na medyo pinagpapawisan na ako kahit malamig naman sa loob ng fast food. Ano yun? Tanong niya. Pwede ba kitang ligawan? Patanong na sagot ko. Talaga? Gusto mo akong ligawan? Muling tanong niya. Oo naman. Matagal na rin kitang gusto pero neto lang ako nagkalakas ng loob na kausapin ka at kilalanin ka pa. At ngayon, gusto ko pang i-level up yung kung ano man yung meron tayo. Kaya nagpapaalam ako sa iyo kung pwede ba kitang ligawan. Kung ayos lang sa iyo, ang wika niya. Oo naman. Ari, sige. Pwede mo akong ligawan? Nakangiting sagot niya. Talaga ba? Oh yes. Halos pahiyaw na sabi ko. Shh Aris, huwag kang sumigaw. Yung pagkakayas mo dyan parang sinasagot na kita Natatawang saway naman sa akin ni Myrna kaya kaagad akong umayos ng upo sa tabi niya. Sobrang saya ko na kaagad noon papadudot kahit nag-uumpisa pa lamang akong manligaw sa kanya. Matagal ko na nga kasi siyang kakilala. At matagal ko na rin talagang gustong magtapat ng feeling sa kanya pero nauunahan ako ng hiya. Kaya ng araw na yon pakiramdam ko ay isa na ako sa mga pinakamasayang lalaki sa mundo. Manliligaw pa lang ako noon Paano pa kaya kapag sinagot na niya ako? Kaya naman nangako talaga ako sa kanya at sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para makuha ko ang tiwala niya at sagutin niya ako. Nang maihatid ko si Myrna sa bahay nila ay umuwi na rin akong masaya, ang puso ko papadudot. Saktong naabutan ko naman sina Kuya Ricky at tatay na magkasama sa sala at nagkakape noon. Napansin kaagad nila ang tuwang nararamdaman ko ng araw na yon. Bakit parang masayang-masaya ka dyan anak? Ang laki pa ng ngiti mo ang pansin sa akin ni tatay. Pinayagan na po kasi ako ni Myrna na manligaw sa kanya. Nakangiting sagot ko. Talaga? Congrats bro, binata ka na talaga. Natatawang bati naman ni Kuya Ricky. Alam mo anak masyado kang seryoso sa buhay. Lalo pagdating sa mga babae. Wala namang masamang mag-enjoy. Hindi ka ba nababagot na isang babae lang ang kausap mo? Ang payo ni tatay sa akin. Bakit naman po ako mababagot tay? Gusto ko si Myrna at kontento na ako sa kanya. Masaya siyang kausap kasama kaya wala na akong hahanapin pa. Confident na sagot ko. Ay nako, ikaw talaga bunso. Alam mo ayos lang naman na magkaroon ka ng mga babae. Para may iba-iba kang choice. Huwag kang magpapatali ka agad kasi boring yun Dagdag pa ni Kuya Ricky. Kuya hindi ako ganun Si Myrna talaga ang gusto ko. Giit ko pa.
ikaw ang bahala. Aris, pero kung kailangan mo ng tulong tungkol sa mga babae sabihan mo lang kami ng kuya mo. Kami nang bahala sa iyo, ang sabi naman ni tatay. Nako tay, di bali na lang po, pagtatanggi ko. Ay grabe siya tayo, tinatanggihan ng tulong natin, mukhang minamalit yung powers natin pagdating sa mga babae. Natatawang sabi naman ni Kuya Ricky. Hindi sa ganun, baka kasi kung ano-ano lang ang ituro nyo sa akin. Baka imbis na turuan nyo ako kung paano manligaw ng babae, yung panliligaw sa iba't ibang babae pa lang malalaman ko sa inyo. Kaya salamat na lang po sa tulong ninyo, paliwanag ko naman. Sige, ikaw ang bahala. Basta kapag hindi ka sinagot niya na, walang sisihan dahil kaming dalawa ng kuya mo ang nag-offer ng tulong sa'yo. Tinanggihan mo lang naman ang tulong ng mga experts. Natatawang sabi naman ni tatay. Experts? Baka po experts sa pambababae. Salamat na lang po tay. Kaya ko na po to. Muling tanggi ko sa kanila. Papa Dudut, kahit na magkaibigan kami ni Myrna, hindi naman kami yung tipo ng sobrang close na. Kaya noong mas nakilala ko na siya hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon na magtanong kung pwede ba akong manligaw. Sobrang saya ko na lang nang pumayag siya na ligawan ko siya. Alam kong first time ko lang naman liligaw ng isang babae pero gagawin ko ang lahat para lamang maipakita sa kanya na seryoso talaga ako sa kanya. Sina tatay naman alam kong suportado nila ako sa panliligaw kay Myrna kahit na hindi yun ang ginagawa nila pagdating sa mga babae. Kaya madalas pa rin nila akong asarin pero hindi na lang ako nagpapaapekto. Nang mga sumunod na araw ay pinupuntahan ko na rin sa trabaho niya si Myrna bilang parte ng panliligaw ko, Papa Dudut. Doon ko naramdaman na mas magiging close na kaming dalawa. Hanggang sasabihin ko sa kanya na gagawin ko ang formal na panliligaw at magpapakilala na rin ako sa nanay niya. Tinanong ni Myrna kung sigurado raw ba ako at kung hindi raw ba ako natatakot. Sinabi ko naman na hindi kasi seryoso ako sa panliligaw sa kanya. Kaya nang linggo na rin yon na pareho kaming walang pasok sa trabaho ay dumalaw na ako sa kanila at ipinakita ko ang sarili ko sa nanay niya. Masaya naman ang mga unang minuto ng pag-uusap namin ng nanay ni Myrna na si Tita Lydia. Hindi naman na raw kasi siya naghihigpit sa anak niya kasi nga nasa tamang edad na rin ito kagaya ko. Gusto na nga raw niyang magkaapo lalo na at si Myrna lang ang nag-iisang anak niya. Doon na siya sinaway ni Myrna at natawa na lamang ako. Pero nang magsimula ng mag-usisa si Tita Lydia tungkol sa sarili ko ay medyo kinabahan ako. Nagsimula siya sa kung saan ako nakatira, anong buong pangalan ko hanggang sa mabanggit niya ang pati pangalan ng school ng tatay ko. Nakita ko na sumeryoso ang mukha niya at bumukas ang galit at inis sa boses niya. Hanggang sa banggitin na nga niya ang buong pangalan ng tatay ko at tinanong kung kilala ko raw ba ito at kung kaano-ano ko raw ba. Tatay ko po yung tinutukoy ninyo. Anak po niya ako. Medyo nauutal na sagot ko. Ano? Di katulad ka rin ng tatay mo, no? Galit na tanong niya sa akin. Tita, hindi po. Sa maniwala po kayo at sa hindi, ibang-iba po ako sa mga tao sa bahay namin. Pagtatanggol ko kaagad sa sarili ko. Tigil-tigilan mo nga ako at saka wag mo akong matatawag na tita. Layuan mo ang anak ko dahil alam ko na nasasaktan mo lang din siya. Mga pamilya kayo ng babaero at manluloko. Pagbubulyaw pa niya sa akin.
Mama, bakit po? Ano pong meron? Nagtatakang tanong ni Myrna. Wala, basta hindi ako papayag na ligawan ka ng lalaki na ito. Alam ko naman na manloloko at babaero rin siya kagaya ng tatay at kuya niya. Umalis ka na rito dahil ayoko nang manloloko dito sa bahay ko. Pagtataboy pa sa akin ni Tita Lydia. Mama, sumusobra na po yata kayo dyan sa sinasabi ninyo. Pag-awat ni Myrna sa mama niya. Myrna, tumigil ka dyan, magtiwala ka sa akin. Alam ko ang sinasabi ko, sagot naman ni Tita Lydia. Maniwala po kayo sa akin, iba po talaga ako sa kanila. Hindi po katulad ni kuya at ni tatay. Si Myrna lang po ang una at huli kong gustong ligawan. Muling pagtatanggol ko sa sarili ko. Naku, dyan nagsisimula yan ha. Aris, ganyan rin ang narinig ko sa tatay mo. Biglang sabi ni Tita Lydia. Po? Narinig niyo po sa tatay ko? Nagtatakang tanong ko. Ma, bakit po ba galit na galit kayo sa tatay ni Aris? May atraso po ba siya sa inyo? Tanong na rin ni Myrna. Aris, anong pangalan ng nanay mo? Tanong ni Tita Lydia na hindi naman pinapansin ang mga tanong namin ni Myrna. Aida po, pero matagal na po silang hiwalay ng tatay ko. Nauutal pa ang sagot ko. Hindi na rin talaga ako magtataka kasi wala namang tinatagalang babae ang tatay mo eh. Kahit ibigay mo na ang lahat sa kanya at mahalin mo siya ng buo, ipagpapalit ka pa rin niya sa iba? Galit na sabi ni Tita Lydia. Ma, bakit po? Naging magkarelasyon po ba kayo dati ng tatay ni Aris? Tanong naman ni Myrna. Oo na. Minahal ko ng buong puso ang tatay mo, Aris. Siya ang pinakaunang lalaking minahal ko pero anong ginawa niya? Pinagpalit lang niya ako. Kaya gano'n na lang kalaki ang galit ko sa kanya. Ang sabi niya, pakakasalan niya raw ako pero hindi pala. Kaya kayong mga pamilya kayo, alam ko na manloloko kayong lahat. Medyo naiiyak na sabi ni Tita Lydia. Hindi ko po alam yan pero sana mapatawad niyo po ang tatay ko. Maniwala po kayo. Hindi po ganyan ang intensyon ko sa anak ninyong si Myrna. Mahal ko po siya kaya hindi ko po siya kayang lokohin. Seryosong sagot ko. Tumigil ka na, Aris, pare-parehas lang kayo. At hindi ako papayag na mabiktima ang nag-iisa kong anak. Kaya lumayas ka na rito. Hindi ka na rin pwedeng bumalik sa bahay na to ha. Layas, alis. Muling pagtataboy ni Tita Lydia sa akin. Mama, huwag ka namang ganito. Kilala ko na po si Aris at hindi siya kagaya ng mga sinasabi niyo. Pigil ni Myrna sa ginagawa ng mama niya. Huwag kang magpabulag sa kung ano man ang nararamdaman mo para sa kanya, Myrna. Mag-isip-isip ka. Nililigtas lang kita. Bulyaw ni Tita Lydia kay Myrna. Naiintindihan ko po kayo ang galit ninyo pero papatunayan ko po sa inyo na karapat dapat po ako sa anak ninyo. Ang sabi ko bago ako humarap kay Myrna. Babalik ako, Myrna. Hintayin mo lang ako. Pangako ko sa kanya. Papadudot, hindi ko inaasahan ang nalaman ko mula sa mama ni Myrna. Kahit si Myrna mismo wala siyang alam na nagkaroon pala ng ugnayan ng mga magulang namin. Dahil dito ay pinagbawalan kami ng mama niya na magkita at mag-usap. At hindi ko alam ang gagawin noong una. Si Myrna naman noong una ayaw niya rin ang sinabi ng mama niya. Pero natatakot siya na mahuli pa kaming dalawa kaya kahit labag sa loob niya, sinubukan niya rin akong layuan. Alam kong mahirap at baka mapahamak pa si Myrna. Pero gusto ko talagang patunayan sa sarili ko. Hindi lang sa kanya pero higit pa sa mama niya.
Kaso hindi ko alam kung ano ang gagawin ko para makumbinsi ito. Nasira na kasi ang tiwala nito sa akin simula nang malaman niya na ang tatay ko ang dahilan kung bakit siya naging broken-hearted noon sa pag-ibig. Ang nasa isip-isip ko noon, paano ko kaya may pagpapatuloy ang panliligaw ko kay Myrna? Nararamdaman kong may pag-asa ako sa kanya at willing akong gawin ang kahit na anong gusto ng nanay niya. Pero hindi ko alam, Papa Dudut, kung paano bubuelo. Naiintindihan ko naman ang galit na nararamdaman niya. At lalo pa akong nagkaroon ng dahilan para patunayan ang sarili ko sa mama ni Myrna. Kaya hindi rin ako sumuko. Lalo na noon dahil gustong gusto ko talaga si Myrna. Pinuntahan ko ulit siya sa bahay nila at muling nagpaalam sa mama niya na liligawan ko ang anak niya. Inaasahan ko nang may maririnig na kung ano-ano rito dahil sa galit niya kay tatay. At kahit na ganoon ay ginawa ko na lang ang lahat para ma-impress siya sa akin at makita niya na iba talaga ako kina tatay at kay kuya. Hanggang sa makatanggap ako ng text message mula kay Myrna at sinabi niya na si Tita Lydia mismo ang nagpapunta sa akin sa bahay nila para makausap ako. Medyo kinakabahan na talaga ako noon pero ang sabi ko hindi ko sasayangin ang pagkakataon na yon para makuha ang tiwala niya, Papa Dudut. Aris, buti nandito ka na. Pasok ka. Pati sa akin ni Myrna nang pagbuksan niya ako ng pinto. Pumasok naman ako sa bahay at nang makita ko si Tita Lydia sa loob ay kaagad ko siyang binate ng magandang araw. O buti naman at nandito ka na, pero late ka pa rin. Paano na lang kung maging kayo ng anak ko? Parati mo lang siyang paghihintayin talaga kung saan kayo magkikita. Pagsusungit ka agad sa akin ni Tita Lydia. Mama, saway naman ni Myrna. Pasensya na po tita, may sakit po kasi si Papa kaya inayos ko muna yung mga gamot niya para hindi siya mahirapan. Paliwanag ko naman. Ay naku, yung tatay mo talaga kahit kailan pabigat sa buhay. Inis na sabi naman ni Tita Lydia. Ma, ano ba? Kaya mo ba pinapunta rito si Aris para sisihin na naman siya tungkol sa tatay niya? Hindi po ba may sasabihin ka? Naiinis na ring tanong ni Myrna. Sige na nga. O Aris, maupo ka dyan. Baka sabihin mo hindi man lang kita tinanggap ng maayos sa bahay ko. Masungit na sabi ni Tita Lydia. Salamat po, sagot ko. Aris, hindi ba sabi mo gusto mong patunayan na hindi ka katulad ng tatay at kuya mo pagdating sa pag-ibig? At gusto mo ring patunayan kung gaano mo kagusto itong anak ko? Tanong ni Tita Lydia. Opo, kung papayagan niyo po sana ako. O sige, pumapayag na ako pero sa isang kondisyon, ang sabi ni Tita Lydia. Ano po yun? Kinakabahang tanong ko. Dito mo lang pwedeng ligawan at makita ang anak ko sa bahay namin para nababantayan ko ha? At gusto ko yung tradisyonal na panliligaw ang gagawin mo. Ayoko yung ginagawa ng mga kabataan ngayon. Yung mabilisan at yung gumagamit ng internet at kung ano pang gadgets na yan. Sagot naman ni Tita Lydia. Sige po, naiintindihan ko po. Wala pong problema yan sa akin. Kaagad na pagpayag ko sa gusto niyang mangyari. Sigurado ka ha? Kasi ibang klase ang standard ko. Aris, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na mahihirapan kang makuha ang loob ko para gustuhin kita para sa anak ko. Paghahamon pa niya. Ayos lang po. Tulad po ng sinasabi ko sa inyo nung nakaraan, kaya ko po at gusto ko rin pong patunayan sa inyo kung
gaano ko kagusto si Myrna. Kung gaano siya kahalaga sa akin. Kaya kahit ano pa po yung gusto niyong ipagawa sa akin, kakayanin ko po. Papatunayan ko rin po sa inyo na hindi ako katulad ng tatay at kuya ko dahil seryoso po ako sa nararamdaman ko para sa anak ninyo. Mahabang litanya ko. Sige, sabi mo yan ha. Titestingin kita ngayon. Hindi lang si Myrna ang kailangan mong pagsilbihan at ligawan. Dahil pati ako. Marunong ka bang maglaba? Ayokong anak ko lang ang gagawa ng mga gawaing bahay kapag mag-asawa na kayo ha. Kaya dito kita unang susubukan, ang wika ni Tita Lydia. Opo, marunong naman po ako eh. Kaya ko naman pong gawin yan, kaagad na sagot ko. O siya, sige tara na, magsimula na tayo. Ang utos ni Tita Lydia bago siya tumayo mula sa kinakaupuan niya. Sa unang araw pa lang ng tradisyonal na panliligaw na gusto ni Tita Lydia na gawin ko kay Myrna ay marami na kaagad siyang pinagawa sa akin, Papa Dudut. Naglaba ako ng mga kurtina, kumot, punda at mga damit nila. Nang sumunod na araw naman ay pinaglampaso niya ako ng sahig sa bahay nila. At ng mga sumunod pang araw ay marami pa siyang iba't ibang pinagagawa sa akin na mga gawaing bahay, mahirap pero pilit kong kinakaya, Papa Dudut. Papa Dudut, bukod sa nararamdaman ko para kay Myrna, kinakaya ko rin ang pagtrato noon ng mama nito sa akin. Kasi may gusto akong patunayan kay tatay at kay kuya. Nakaya naman ang isang lalaki na maging loyal sa isang babae lang. Gusto kong makita na mas masaya at mas fulfilling sa pakiramdam ang maging loyal. Gusto ko rin na gawin ito para patunayan ko sa sarili ko na kaya ko talaga. Na magiging sulit din ang lahat ng pagod at effort ko. Dahil yung babae noon na pinapangarap ko lang ay pwede ko ring maging karelasyon sa tamang oras. Halos 2 buwan ko ring ginawa ang tradisyonal na panliligaw sa bahay ni Myrna, Papa Dudut. Madalas talaga nakakapagod na pero hindi ako susuko. Ayoko kasing makita ng nanay ni Myrna na hindi naman pala ako marunong tumupad sa pangako ko. Kaya naman mas pinakita ko pa sa kanya na desidido talaga ako sa ginagawa kong panliligaw. Pero minsan, Papa Dudut, ay hindi rin kinakaya ng katawan natin ang mabibigat na gawain na hindi naman talaga natin laging ginagawa. Dahil may isang beses noon na pagod akong umuwi sa bahay namin. Si tata yung naabutan ko doon at nag-uusisa na siya kung bakit ganon ang itsura ko. Sinabi ko na wala lang yon at kaya ko ang sarili ko. Pero nang hawakan niya ako at maramdaman niya na may lagnat ako, doon na siya nag-usisa ng paraan ng panliligaw na ginagawa ko sa bahay ni Myrna kasi palagi raw akong umuuwi ng pagod. Kaya naman kinuwento ko na sa kanya ang tradisyonal na panliligaw na ginagawa ko. Ano ka ba naman anak? Lumang estilo na yan sa mga babae. Bakit yan ang ginagawa mo? Natatawang komento ni tatay nang marinig ang kwento ko. Yun po kasi ang gusto ng mama niya para matanggap niya ako para kay Myrna. Sagot ko naman. Alam kong mabait ka, Aris, pero mag-isip ka naman paminsan-minsan. Inuuto ka lang ng pamilyang yun. Papahirapan ka pero sa dulo hindi ka naman sasagutin ng Myrna na gusto mo. Inis na sabi ni tatay. Hindi naman po nila ako pinipilit, tay. Tinatanong naman po ako ng mama ni Myrna kung kaya ko at ang sabi ko, kaya ko at kakayanin ko para sa anak niya.
Natural naman na maging ganon ang sino mang magulang ng isang nililigawang babae dahil iniingatan at pinoprotektahan lang nila ang mga anak nila na hindi masaktan at naiintindihan ko po yun. Sagot ko naman. Pero iba ang sitwasyon ninyo ni Myrna, Aris. Siguro naman alam mo naman ngayon kung ano ang nakaraan namin ng nanay niya, hindi ba? Paniguradong gumaganti lang yun sa akin, ang sabi ni tatay. Matagal na niyang kilala ang pamilya ni Myrna kaya pala palagi niya akong sinasabihan noon na sa ibang babae na lamang magkagusto dahil sa nakaraan nila ni Tita Lydia. Bakit naman kasi kung anong ginawa niyo sa mama ni Myrna? Inis na tanong ko. Matagal nang nakalipas yun. Hindi na natin kailangan pag-usapan pa. Paiwas namang sagot ni tatay. Pero kahit matagal na, nasasaktan pa rin ang mama ni Myrna. Hindi pa rin po niya nakakalimutan yung ginawa ninyo sa kanya. Kaya pati tuloy ako na walang kinalaman, nadadamay ang wika ko. Pues, problema na niya yun. Matagal na akong humingi ng dispensa sa kanya pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakalimot. Parehas na kaming nagkaroon ng asawa at mga anak tapos ayaw niya pa rin magpatawad. Labas na ako dun, sagot naman ni tatay. Labas na po kayo dun kung tutuusin nga tay, kayo po ang punot dulo ng lahat. Kung bakit ako nahihirapan na patunayan ang sarili kong karapat dapat ako kay Myrna. Kayo po ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kasi ako ang sumalo ng galit ng mga babae mo tay. Ng mga babae nyo ni kuya. Alam niyo po ba kung ano ang sinabi sa akin ng mama ni Myrna nung nagpakilala ko? Mga pamilya kayo ng babaero at manluloko. Alam niyo ba kung gaano kasakit makarinig ng ganun tay? Naiinis na sabi ko. Aris, hindi natin kontrolado ang isip ng mga tao kaya hayaan mo na sila. Katwira naman ni tatay. Pero kayo po, tay, kaya niyong kontrolin niyang pambababae niyo kung gugustuhin niyo lang. Kaya kayo iniwan ni nanay Kaya pinagsawaan niya kayo. Dahil dyan sa ugali niyo. Kasalanan niyo ang lahat ng ito, tay. Hindi ko na napigilan ng sarili ko na sabihin yon sa kanya. Anong sinasabi mo? Bawiin mo yun ha? Hinawakan ni tatay ang kuwelyo ng damit ko at akmang aambahan ako ng suntok pero hindi niya tinuloy. O bakit tay? Sasapakin mo ko dahil sa mga sinabi ko? Puro totoo lang naman yung sinasabi ko, hindi ba? Masakit po ba? Ngayon, alam nyo na siguro yung sakit na naramdaman ni nanay at ng iba nyo pang mga naging babae nung naglolo ko kayo. Ganyan rin yung sakit na nararamdaman ko sa loob-loob ko dahil damay ako sa hindi pagtitiwala ng mga tao sa inyo ni kuya. Dagdag ko pa na dahilan para bitawan na niya ang kuwelyo ng damit ko. Ikaw marunong ka na talagang sumagot-sagot ngayon ha? Gigil na sabi ni tatay. Buong buhay ko tay, kahit mali ang nakikita kong ginagawa ninyo ni kuya, wala po kayong narinig sa akin. Ngayon lang. Kasi napapagod na pong mabuhay ako sa anino ng mga panluloko nyo. Hindi pa man ako kilala ng mga tao nahusgahan na nila ako na hindi ako pwedeng pagkatiwalaan dahil lang sa anak nyo po ako. Pagod na ako sa ganitong buhay. Sagot ko sa kanya bago ako naglakad papasok sa kwarto ko. Papadudod, hindi ko sinasadya na masumbatan si tatay ng gabing yon. Alam kong nasaktan rin siya sa mga nasabi ko pero hindi ko na lang din kayang suluhin ang kung anong mga sinasabi at inaakala ng mga tao tungkol sa akin porket kadugo ko sila ni kuya.
Nakakapagod na yung kailangan ko pang patunayan ng sobra sa iba na hindi ako babaero dahil may dungis na ang apelyidong meron ako. Ang hirap, Papa Dudut. Ang hirap lalo na't ramdam kong si Myrna mismo ang nag-aalangan pa rin sa akin kahit anong ipakita ko sa kanyang pagsusumikap sa panliligaw dahil nga babaero ang mga nakapaligid sa akin sa bahay. Nagpapasalamat na lamang ako na hindi ako pinatigil ni Myrna na manligaw sa kanya. Hanggang isang hapon na inihatid ko si Myrna sa bahay nila. Nagulat kaming pareho nang makita ang tricycle ni tatay na nasa may tapat ng bahay nila. Anong ginagawa ni tatay dito sa bahay ninyo, Myrna? Kinakabahang tanong ko. Hindi ko alam eh. Ano kaya yung pinag-usapan nila? Nagkakagulo na kaya sa loob ng bahay namin? Kinakabahan ako. Alam mo naman yung dalawa, lalo na si Mama, ang sabi pa ni Myrna. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Pumasok na tayo. Ako nang nagyayang pumasok kami ng bahay nila dahil sa kabang nararamdaman ko. Mama, huwag niyo pong aawayin ng tatay ni Aris ha, kaagad na sabi ni Myrna nang makapasok kami ng bahay. O anak, nandito na pala kayo ni Aris. Nakangiti lang na bate ni Tita Lydia. Tay, bakit po kayo nandito? Medyo kinakabahang tanong ko nang makita ko si tatay na kasama ng mama ni Myrna. Eto mga batang to bakit ba nagpapanik kayo dyan? Natatawang tanong naman ni tatay. Tay, bakit po kayo sumugod dito sa bahay nila Myrna? Nakakahiya. Sabi ko naman po sa inyo walang kaso sa akin yung pinapagawa nilang bilang parte ng panliligaw ko. Hindi ka naman po nakinig sa akin eh. Pigil ang inis na sabi ko. Ano bang iniisip mo dyan anak? Nandito ako kasi kinausap ko ng maayos itong si Lydia. Lalong natatawa ang sagot naman ni tatay. Opo. Sabay na sambit namin ni Myrna. Grabe ka naman sa akin Aris. Yung pagkagulat mo parang hindi ko kayang makipag-usap ng maayos sa ibang tao ah. Natatawa pa rin sabi ni tatay. Hindi naman po sa ganun tay pero kasi hindi ko na alam kung paano pa dudugtungan ang sasabihin ko noon. Hay nako kayong dalawa talaga. Huwag na kayong mag-alala. Kung iniisip ninyo na nagkagulo dito sa bahay, hindi yun ganun. Nag-usap lang kami ng maayos ng tatay ni Aris tungkol sa nakaraan namin at nagkapatawaran na kami. Nagkasundo rin kami na maging maayos na ang pakikitungo sa isa't isa. Lalo na ako para sa inyong dalawa, ang sabi ni Tita Lydia. Talaga po ma? Gulat at medyo naiiyak na saad naman ni Myrna. Oo naman, nakita ko kasi kung gaano kasipag itong si Aris sa pagsunod sa lahat ng mga pinapagawa ko sa kanya bilang parte ng panliligaw sa iyo. Tapos nakikita ko rin kung gaano ka nagwo-worry sa kanya. Doon pa lang alam ko at nararamdaman ko na parehas kayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Nakangiting sagot naman ni Tita Lydia. Pero paano po nangyari to? Nagtataka pa rin sagot ko. Nagkusa na akong pumunta rito Aris. Nakita ko kung gaano ka napagod sa mga ginagawa mo sa trabaho kasabay ng panliligaw mo sa anak ni Lydia. At humanga ako sa iyo kasi wala akong narinig na reklamo sa iyo. Mukhang masaya ka pa nga sa mga ginagawa mo Kaya naisip ko, ayoko nang mas pahirapan ka pa. Kaya humingi na ako ng tawad dito kay Lydia. Paliwanag naman ni tatay. Buti nga't nagkusay ang tatay mo Aris
Ang sabi naman ni Tita Lydia. Ay aba naman, kahit ganito na palabiro ako, mahal ko itong bunso ko. Ang sagot naman ni tatay. Pero mama, sigurado na po talaga kayo na ayos na po sa inyo ang panliligaw ni Aris? Tanong naman ni Myrna. Oo, bakit? Sasagutin mo na ba ngayon? Natatawang tanong din ni Tita Lydia. Siyempre hindi pa naman po. Para lang po alam naming dalawa na ayos na po talaga sa inyo, sagot naman ni Myrna. Saka para alam namin kung pwede na ulit kaming lumabas-labas, medyo nahihiyang singit ko. Basta ba alam nyo na ang tama sa mali, walang problema sa akin, sagot naman ni Tita Lydia. Salamat po tita, hindi ko po kayo bibiguin sa tiwalang ibinigay nyo sa akin. Pangako ko naman sa kanya. Papadudot nang makauwi kami ni tatay sa bahay ay sinabi niya na marami siyang na-realize sa naging pagtatalo naming dalawa. Tama naman daw ako na hindi talaga dapat niloloko o pinagsasabay-sabay ang mga lalaki. Inamin niya rin noon na nagsisisi din talaga siya nang iwanan kami ni nanay dahil sa pagiging babaero niya. Mahal niya raw si nanay pero hindi lang daw talaga niya mapigilan ang sarili niya na mambabae noon. Yun din daw ang dahilan kung bakit hindi nagtagal ang relasyon nila ng mama ni Myrna. Hirap daw talaga siyang pigilan ang sarili niya pagdating sa pambababae. Kaya sana raw ay hindi ko raw talaga sila tularan ni Kuya Ricky. Pero grabe, ang saya ng puso ko nang maging ayos na rin ang lahat kina tatay at sa mama ni Myrna. Isa rin yon sa mga pinagdarasal ko parati at malaki ang pagpapasalamat ko na sa wakas ay nagkaroon na rin ng pagpapatawad ng mama ni Myrna dahil dito ay nagbago na rin ang pakikitungo nito sa akin at mas nagkaroon ng tiwala siya sa akin. Pagkatapos po ng pangyayaring yon ay napansin ko rin ang pagbabago ni Myrna. Mas naging sweet at malambing na rin siya sa akin hanggang sa sinagot na rin niya ako. Noong sinabi ni Myrna na girlfriend ko na siya ay doon ko nasabi sa sarili ko na sulit ang lahat ng paghihirap ko sa pinagdaanan ko sa panliligaw. Ganon pala kasarap sa pakiramdam kapag nakuha mo na sa wakas ang isang bagay na pinaghirapan mo. Kaya naman mas lalo kong minahal si Myrna sa aming relasyon. Masaya kami hanggang ngayon at mag-iisang taon na rin kami papadudot. Sina tatay at si kuya naman ay mukhang naimpluwensyahan ko na rin kahit paunti-unti sa pagiging loyal dahil nakita ko sa kanila ang pagbabago ng pananaw nila tungkol sa babae. Lalo na si kuya. Hindi na po siya masyadong nag-uuwi ng iba't ibang babae sa bahay. Mas binibigyan na rin niya ng oras ang mga anak niya kahit na hindi naman siya nagkulang noon sa mga ito. Maraming salamat kung mapili po ninyo ang liham ko. Sana po ay mas na-inspire sa kwento kong ito ang mga nakikinig. God bless and more power dito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Aris. Mahirap patawarin ang taong humingi ng tawad ng hindi bukal sa kanyang kalooban. Kaya mahirap rin kalimutan ang sakit na dinulot nila sa atin. Maraming salamat kay Aris sa pagbabahagi mo ng iyong kwento para sa gabi na ito. Grabe at kahanga-hanga talagang naging kwento mo. Lalo na ang effort na ginawa mo para mapatunayan kung gaano ka kaseryoso kay Myrna. Hindi ko naman nilalahat pero bihira na rin kasi ang lalaking literal na kakayanin ang mga mabibigat na pagsubok lalo na pagdating sa pisikal na mga gawain. Para lang mapatunayan na seryoso sila sa kanilang nililigawan. Sa panahon kasi ngayon hindi natin masasabi kaagad kung sino ba ang seryoso
o sino ang nakikipaglaro lamang pagdating sa pakikipagrelasyon. Kaya nakakatuwa rin ang ginawa ni Tita Myrna para subukin ang determinasyon sa panliligaw ng ating sender. Mabuti na nga lang din at naisipan na rin ng tatay mo na makipag-ayos sa nanay ng babaeng iniibig mo. Sa totoo lang kasi mahirap yung habang tumatanda ay may mga naiiwan pa tayong kaalitan. Kaya naman masaya ako sa iyo, Aris, dahil alam ko na nabawasan na ang bigat ng mga pagsubok sa inyong relasyon ni Myrna. Ipagdarasal ko na sana mas tumibay pa ang relasyon at pagmamahalan ninyong dalawa hanggang sa kayo ay sabay at pareho ng umarap sa altar. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut dito sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.